saldi ko na ilabas at ipakita sa taong bayan na ang ebidensya ukol sa sabi mo. Bakit hindi ka na lang umuwi ng Pilipinas? Saka harapin mo yung kaso mo dito para maniwala sa iyo ang taong bayan. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Katotohanan? Totoo nga na malaki ang halaga na usapin. Bakit? Saan mo ba dinala yun? Nagpayaman? O sinurakot? Kaya kasi tatago ngayon, saldi ko. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Inutusan o kusa nagtago? O inutusan ka talaga? Sabi niya, di ba? Inutusan daw na magtago daw siya. Sino naman kaya sabihin na ito? Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Oh, asan yung ebidensya niya dyan? Asan? Ayan yung binabasa niya? Yung scripted niya? Asan? Nasaan ang sinasabi niya na maglalabas siya ng ebidensya? Halata naman talaga guys na scripted itong sinasabi niya. Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. O ngayon guys, asan na yung resibo na sinasabi niya? Asan na ang kanyang ebidensya? Ano yun, laway lang ang puhunan niya para lang magsalita dito? Nasaan ang ebidensya? Sinasabi niya. Wala man siyang maipakita dito. Puro lang nakasulat sa binabasa niya. Kayo na lang ang umusga. Sinasabi ng tao na to guys. Yung saldi ko. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina, pangandaman sa akin, nung nagumpisa ang bike. So ngayon, dinadami na naman siyang pangalan. Ganito talaga siya umatake na guys. Kailangan niya pamandami ng ibang pangalan para lang iligtas ang sarili niya. 2 tao na ang kanyang binanggit dito. Una, si Romualdez. Ngayon, si Nina na. Secretary Nina na ngayon binabanggit. Talaga naman, talagang kompleto na yung script mo na isinulat mo. Hindi natin alam kung sino nagbigay niya sa kanya. Halay natin. Ang process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth. Oh, sinamin niya na dito ang Pangulo.
Sa tutusin lang guys, sa lahat ng sinasabi ni Saldi ko, ang hirap paniwalaan eh. Dahil wala naman siyang pinapakitang ebidensya. Puro lang binabasa. Laway lang ang puhunan niya dito. Hindi siya makapagbigay ng ebidensya na ukol sa mga sinasabi niya. Ngayon, para siraan niya yung Pangulo, si President Marcos, si Secretary Nina. Ganito ba siya magligtas ng kanyang sarili? Kailangan niya pa damay ng ibang tao na unang pangalan para lang secure ang sarili niya. Kayo na lang humusga guys. Kung talagang totoo at hindi scripted ang kanyang ginagawa. Saldi ko, kung talagang totoo ang iyong mga sinasabi, bakit hindi ka na lang umuwi dito sa Pilipinas? At patunayan yung mga sinasabi mo at harapin mo ang kaso mo sa taong bayan. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari nyo pindutin ang bell sa itaas para i-update kayo sa mga video ng ating channel. Palike and subscribe. Maraming salamat.